Isang linggo na ang nakalipas mga kaibigan mula nung i-post ng isang dating guro na ngayon ay isa ng principal ng public elementary school na si Benedict Mary Ambos, ang love story nila ng kanyang misis sa Facebook. Ito ay pinagkaguluhan ng sambayan ng Pilipino dahil binigyan nila ng samot-saring reaksyon, komento at sariling opinyon ang naturang post. Pinagkaisahan nila ang guro na tila ba lahat sila ay galit at nanggagalaiti sa kanilang puot na kanilang nararamdaman dahil nga nakita nila ang litrato. Kung pagmamasdan ninyo ang litrato mga kaibigan ay sa bandang kaliwa ng gurong ito ay ang isang bata na talagang musmus pa lamang at sabay-sabay nating basahin ang love story na kanyang ibinahagi nito lamang October 6. Sinong mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5 advisory class ko ay magiging asawa ko pala at magkakaroon kami ng napaka-cute na anak. May age gap kami na 36 years. God is really working wonders. I never thought magkakaasawa pa ako in a very late age. Kahit nga active ako noon sa Singles for Christ, ay talagang sinasabi ko sa mga kasamahan ko na di na ako mag-aasawa. Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank where I worked there for 9 years ay pilit kong tinulak ni Lord sa public school system. Yun pala, may balak siya sa akin. Bago ako napunta sa public school ay nakapag-work pa ako sa Uganda, East Africa bilang Program Management Advisor as consultant sa Village Banking for 14 months at nasundan pa as accountant sa Qatar for 1 year at nag-full-time college teaching for accounting subjects and eventually landed as SPED regular elementary teacher sa Angels Institute of Learning for 4 years. After all this, saka lang ako pumasok sa public school and have that kiddie girl in the picture in my first year of teaching. I was active then in the church and noong mag-high school na siya ay gumawa siya ng paraan na mapansin ko siya. At heto pa ang sumunod mga kaibigan. Umamin naman siya sa akin na kinikilig daw siya noon pag tinutok siya sa akin ng mga classmates niya at doon daw siya na-develop sa akin. Hanggang sa'y nahanap-hanap na niyang tuksuin siya sa akin ng mga classmates niya. Pero pag kinakausap ko naman siya, nagagalit sa akin. Tapos pag pareho kaming absent pagpasok namin ay walang tigil na tuksuhan kung saan daw kami nag-date. Kunyari naman galit na galit siya sa mga classmates niya. Naging 4 years kaming engaged, saka ikinasal sa simbahan and right now ay 5 years na kaming nagsasama with God's blessing na biniyayaan ng anak after our church wedding and by December 29, 2024 ay 9 years na kaming mag-on. Thank you sa Couples for Christ St. Dominic Savio Chapter sa Mandaluyong for nourishing our married life under the leadership of spouses Brother Albert D. Tenedero and Sis Emma Tenedero at aming supportive at hands-on ninang Sis Lolita Caruncho. Thank you po sa SDO Mandaluyong for giving me a wife to love forever. Kaya naman marami talagang bumati ko sa kanya dahil nga sa naturang post na tila ba inaakusahan nila si Benedict Mary Ambos na GROOMING ang ginawa nito. Kayo na lamang ang bahalang umintindi mga kaibigan dahil hindi ko ito pwedeng sabihin dito sa aking channel dahil maaari akong bigyan ng restrictions ni YouTube. Isa pala siyang vlogger, mountain climber, nature lover, environment advocate, educator, at syempre, father and husband. At ayon sa mga posts niya, ay tila ba tinatawanan ng mga netizens ito. May mga nag-i-angry react pa nga na tila ba galit na galit sa kanya at hindi malimutan ng kanyang ginawa. Narito pa ang ilan sa mga videos na kanyang pinopost base sa kanyang pagbablog. At heto pa, binatikos din niya si Kaalaman, ang kapatid nating content creator, na tila ba sinabi niya rito ay bravo, ang ganda-ganda ng script mo at ako ang bida. Kung gusto mong kumita huwag kang mag-imbento. Cleared na ako sa DepEd, NBI at PNP. Ako pa mismo ang pumunta sa NBI at PNP.
October 8, 2024 pa lang ay iniimbestigahan na ako ng DepEd. Kaya nanahimik ako kahit na sobra-sobra ang public shaming na natatanggap ko. Kakilakilabot ang script mo, ginawa mo akong kriminal. Mga netizens, papalo po sa kanya at panoorin ninyo para kumita siya. Pera-pera na lang ba talaga ang mga content creators? Content creator din ako pero never ako nag-argabyado ng tao para lang magkaroon ng earning. Sa isang buwan ko, mabuti nga kung may earning ako na $2. Pero okay lang, lumalaban ako ng parehas. Ang ganda-ganda ng love story ko, ginawa mong karumal-dumal. Sinisisi niya si Kaalaman dahil binigyan siya nito ng content sa kanyang mismong channel. Kaya naman kapatid na Kaalaman, kung napapanood at napapakinggan mo ito, ano ang masasabi mo dito kay Benedict Mary Ambos? Talaga nga namang maraming galit na mga kapwa natin netizens at isa nga rito ang isa pa content creator sa social media at actress na si Mariel Pamintuan. 6 days ago ay nag-public post siya sa kanyang official Facebook account at sinabi niya rito ay kadiri yung teacher na 35 years age gap sa student na naging asawa. Pag kinikilig ka sa literal na bata o grade 5, sakit po yan. You should seek professional help. Huwag natin inormalize ang PDF. Kaya na lamang po ang bahalang umintindi mga kaibigan. Never po yan magiging normal. Huwag mo ipagmalaki at impluwensyahan ng iba. Kasamaan po yan. Predatory behavior. Basahin natin ang mga comment ng mga netizens. Ang ilan, no, ay nagsasabi na, I'm not saying it's right but I don't get why the hate of so many people not involved in their relationship. I mean, for me, it may be wrong for what we believe in. Pero we also don't know their stories, how it really happened. I mean, we can all disagree sa relasyon nila, but if the person involved and the people around them na alam ang sitwasyon are okay with it, living happy and love, so why the hate? At heto pa ang sinabi ng isa, Diyos ko po, grade 5, what? Yung nagagalit dito wala siguro mga anak to, or sabihin na nating sobrang liberated ng mga utak. Kaya madaming nare-rape kasi ninonormalize yung ganito. Age doesn't matter kuno, kaso nasobrahan naman, underage yung bata. At ito pa ang sinabi nung isa nating kababayan, agree ako dito kasi ako nga 37 years old lesbian, tas mag-18 pa lang yung nagkakagusto sa akin ng babae. Ako talaga umayaw kasi lesbian na nga ako, tas mag-18 pa lang, double na mali ko pag pinatulan ko yon. Di naman kasi ganun kadali makapagrelasyon 20 plus nga, hirap na intindihin yan, pakayang sumisibol pa lang. Tsaka pag ikaw ang mas nakakatanda, iisipin mo mga masaya sa bata, tapos yung teacher pa, ano na tayo? At heto pa ang sinabi naman ng isa, Filipino mindset, ano pa ba expect mo sa Pinas ka? Huwag nyo nang agad i-judge yung tao based sa nakikita nyo. Hindi naman alam ang buong story ng buhay nila. Bakit napupunta sila sa ganung sitwasyon? Maging masaya na lang tayo dahil mahal nila ang isa't isa. Kung ano naman ang naging dahilan nila, wala na tayong pakialam doon. At ito pa ang sinabi ng isa, kakasuka yung nagko-comment na wag i-judge kasi nagmamahalan. Isipin mo na lang, what if anak mo yung bata? Iningatan mo tapos GROOM na pala ng guro niya habang nasa eskwelahan. Ayan lamang po ang ilan sa mga komento ng ating mga kababayan o netizens. Talagang halo-halo ang kanilang mga opinyon o kanilang hinaing, no, mga kaibigan. Ngayong taon ay binigyan pa siya ng blessings, no? Dahil na-promote siya bilang principal ng Iluluan Elementary School sa Kamalig, Albay. At matagal na siya nagtuturo dito. Ayon pa nga sa ibinahagi niyang istorya ay hindi ro siya makapaniwala na magiging ganito ang takbo ng kanyang karera sa loob ng halos isang dekadang pagtuturo. Kaya lubos siya nagpapasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya. At nito lamang nakaraang linggo mga kaibigan ay nag-post ito ng public statement si Benedict Ambos para sa kanyang mga bashers. At sinabi niya rito ay una sa lahat, hindi ninyo alam kung ano ang detalye ng buhay namin bago naging kami ng asawa ko. Wala akong inabuso sa simula pa lang.
Noong grade 5 and 6 siya ay tinutokso-tukso lang naman siya ng mga classmates niya sa akin, pero hindi naman naging kami dahil di naman ako nanligo sa kanya kahit pa siya ay panay text sa akin ng paghanga. Grade 6 siya nang namatay ang kanyang ina sa aneurysm. Noong mag-grade 7 siya ay nag-aral siya sa isang integrated school dahil hanggang elementary lang ang school namin. Panay pa rin siyang text ng text sa akin at lagi ako nakakatanggap sa kanya ng sweet messages. Noong December 2024, pero mali ito mga kaibigan, i-correct natin, December 2014 ito, ay nagbakasyon ako sa Samar at siya naman ay nasa Mandaluyong lang. Dahil nga bakasyon ay wala namang ginagawa, ay nag-entertain ako ng mga text messages at dahil siya nga ang pinakamaraming text messages ay nabaling ang tingin ko sa kanya. At December 29, 2015 ay nagkasundo kami na kami na nga, pero iniiwasan kong magkita kami dahil alam ko ang magiging kaso ko pa nagkataon at lagi kong dahilan, marami akong reports. February 14, 2016 ay pinapunta niya ako sa bahay niya upang opisyal na ipakilala sa pamilya niya na malugod naman akong tinanggap ng tatay niya at in fact, dahil magaling magluto ay ipinagluto pa ako ng 3 masasarap na putahe. Pero ang pakiusap ng tatay niya habang courtship lang. Walang dates kasi nag-aaral pa nga si Steph. Natural, pumayag ako dahil minor de edad pa talaga siya at ayaw kong matanggalan ng teaching license. Ang masasabi ko lamang dito mga kaibigan, dito sa usapin na ito, ay talagang hindi talaga magugustuhan ng mga tao ang kanyang ginawa doon sa bata. Dahil GRROM ang tawag dito at PDF na rin dahil inabuso niya ang pagkababae at pagkabata o pagkatao ng kanyang asawa. Habang ito'y musmus pa lamang ay pinatulan niya ito. Totoo nga ang kasabihan na age doesn't matter. Maski ako naman ay nagkakaroon din ako ng paghanga at pagkagusto sa taong mas bata sa akin. Pero ikaw na mismo nakakatanda ay dapat meron kang kontrol sa sarili mo. Ikaw ang mas nakakaunawa, ikaw ang mas nakakaalam. Dapat hindi mo sinunod ang iyong puso. Kaya naman ngayon ay binabati ko siya ng maraming tao. Kahit wala na nga tayong magagawa dahil nangyari na at kasal na nga sila at nasa tamang edad na yung babae, ay hindi pa rin mawawala ang bakas ng nakaraan, ang nakalipas. Kaya naman ay binabalik-balikan ito ng mga tao na base sa kanyang istorya ng kanyang binahagi. At talaga nga namang kabash-bash naman talaga si Sir dahil sa kanyang istorya na talaga nga namang tila ba proud na proud pa siya sa kanyang love story ng kanyang misis. Kung paano sila nagkakilala, kung paano sila kinilig sa isa't isa, at kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon na sila na ay mag-asawa at biniyaan ng anak. Anong masasabi mo sa naturang balitang ito mga kaibigan? Maaari mo itong ibahagi sa comment section box upang ating pag-usapan. Kahit anong opinyon, positibo man o negatibo, ay maaari ko yang basahin. At sa susunod na video ay pwede ko kayong i-shoutouts sa susunod kong vlog. At kung bago ka pa lamang sa aking channel at nagustuhan mo ang topic na ito, ay pwede mo akong i-subscribe para lagi kang updated sa mga posts at balita na tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay mga kaibigan, and God bless us all.